us continue to worship our God. When I look into your holy eyes, when I gaze into your lovely eyes, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my world becomes unfolding in your heart, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship is to worship you. I worship you. I worship is to worship you. Mga minamahal, isang magandang gabi po sa ating lahat. Short devotion lamang po bilang reflection sa ating mensahe noong linggo. Ayon sa Isaiah chapter 50, verse 4, ang Panginoong Yahweh ang nagtuturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Ulitin po natin, maganda po ito, no? Sa Isaiah chapter 50 verse 4. Ang Panginoong Yahweh ang nagtuturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Isa pong napakagandang pag-aralan sa ating buhay ay yung ministry ng healing. Hindi tayo dun sa prosperity gospel o charismatic na pinag-uusapan natin, ano? Kundi yung ministry ng healing na katulad ng ating pinag-aralan ng linggo na manggagaling sa ating bibig. Sapagkat sabi nga ng Book of Proverbs, ang death and life ay nanggagaling sa ating bibig. Merong health and harm nanggagaling sa ating bibig. Cure and condemnation nanggagaling din sa ating bibig. Sa Book of Colossians, praises at yung tinatawag na persecution by verbal persecution ay nanggagaling din sa ating bibig. Glorifying God ay nanggagaling sa ating bibig at grievances through people ay nanggagaling din sa ating bibig. Kaya isang napakagandang pagbubulay-bulay ang matututuhan natin kay Isaiah na binanggit niya, ang Panginoong Yahweh ang nagtuturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Every morning ay meron siyang tinatawag na, gamitin na natin yung word na anticipating God para sa kanyang pamumuhay, para magkaroon siya ng tinatawag na healing ministry through encouragement, empowerment, building up, making people
progressive in their spiritual life, strengthening ministry, at ang lahat po ng strengthening ministry ay sa pamamagitan ng ministry ng pagsasalita. Ang pagsasalita po ay hinihingi ng gabayan sa ating Diyos sa bawat araw. Para maluwalhati natin ng Diyos sa bawat araw, sa bawat umaga, ay kailangan nating hilingin ang ating mga sasabihin. Nakaplano ang ating mga kakausapin, nakaplano ang ating mga bibitawang salita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga loved ones na lagi ko sinasabi, nasa loob ng bahay, sa inyong mga kapitbahay. Ay talagang napakahalaga yung ministry ng pagsasalita. At imaginein mo yung ganda na sinabi rito ni Isaiah, no? Chapter 50, ang Panginoong Yahweh ang nagtuturo sa akin ng aking sasabihin. Dito makikita nyo yung hindi siya mabubuhay na hindi ang Diyos ang mangunguna sa kanyang buhay kahit sa kanyang pagsasalita. Kaya pag binasa nyo ang Isaiah chapter 6, talagang ang kanyang bibig ay hinihingi niya ng tulong sa Diyos. Pasuin mo ang aking bibig. Gusto niyang talagang yung holiness ni God ay talagang maranasan niya at sa kanyang buhay at yung alam niya yung karumihan ng kanyang bibig. Kaya sabi rito, ang Panginoong Yahweh ang nagtuturo sa akin ng aking sasabihin. Kung ito po ang magiging goal mo, goal natin sa ating buhay, ay magiging tayo, encourager, builder, someone who sa Tagalog nga yung nagdadalisay o nag-e-edify ng isang tao. Alam niyo po sa church, napakahalaga ng ministry of edification. Pastor, what is edification? Gumagamit kasi tayo ng salita. Death and life nanggagaling sa ating bibig. Tayo pag born again na, pag matagal na tayong mananampalataya, pag nag-grow na tayo, may na-achieve na tayo sa ating mga buhay, makikita yung love sa ating bibig. Ituloy po natin ito sa ating video para matutuhan po natin ang ating pinag-uusapan. Ang spiritual maturity po ay nanggagaling po yan sa pag-ibig. Napakahalaga po ng pag-ibig, lalo na kung kayo ay mananampalataya. Meet po ang spiritual maturity kung ang definition mo ng paglago, spiritual maturity ay knowledge. Sa 1 Corinthians 8:1, pag marami kang knowledge, lumalago ka na eka. Pagka meron kang zealousness, Romans 10:2, lumalago eka ako pag may zeal ako. O activities, spiritual activities sa church, Matthew 6:1. Yan yung mga salitang yan. O naguguro eka ako pag ako ay successful, victorious. 2 Chronicle 26:16. May paglago eka ang isang tao pagka may mga posisyon sa lipunan, may leadership, may tinatawag na nangunguna, Luke 11:43. Pag maraming spiritual gift, pag marami talagang marunong sa iba't ibang uri ng mga spiritual gifts sa church, siguro pagpapakanta, pagpipreach, pagtuturo, pag-encourage, pagbibigay, bla bla bla, marami yan. From edification, unification, 1 Corinthians 13:1 and 2. At sacrifice, nasa 1 Corinthians 13:3. Pero ang sinasabi po ng Biblia sa atin, if we have all this but do not have the power to love, especially by using yung tinatawag na encouragement, love in action, love in lalo na yung pagsasalita natin, ang laman ng ating puso, we gain nothing. True spiritual maturity is when you become more like Christ. Si Kristo po, ang kanyang lumalabas sa kanyang bibig ay healing. Ang lumalabas sa kanyang bibig ay edifying. Ang lumalabas sa kanyang bibig ay nagbi-build up ng mga tao. When you learn how to speak with love, diba? Yun ang tunay na paglago. Yung communication natin, when you know how to post in your social media with love, when you encourage people with love, when you communicate with love. At napakalaking factor po talaga ay yung ating bibig. Kaya ang maturity po, wala po yan sa aging, attaining, wala yan sa tinatawag na ganun. Ang maturity ay makikita the way we season our lips with salt. Season with salt. It's edifying. May love.
nakakagaling, nakakalakas, nagbibigay sa buhay ng mga tao ng tinatawag na enerhiya ng buhay Kristiyano. Pag pinag-aaralan nyo kasi yung Book of Proverbs, napakarami po ang tungkol sa mouth. At talaga namang ang mouth na ito, sabi nga ni Santiago, like a fire, talagang humahatak patungo sa impyerno. Yan yung mga ano niya. Kasi nga ito ay dito naglalay ang tao, dito nagko-curse ang tao, dito nagko-condemn ang tao. Yun nga po. Bakit ka nagko-condemn? Bakit ka nagko-curse? The root cause is anger. May anger ang mga tao. At yung anger, pagka hindi, parang bulkan yan, pag hindi mo ito na control, lalabas at lalabas sa bibig. At pag pinag-aralan nyo yung Book of Proverbs, medyo maingay aso, nilalakasan ko yung boses ko. Pag pinag-aralan nyo yung Book of Proverbs, when you exhibit anger by lashing of your mouth, your lips, sasalita ka na hindi maganda, it demonstrate that we lack wisdom. Kaya nga ho, ang lack of wisdom, may root cause nito, yung mga anger sa heart natin, lalabas at lalabas sa bibig natin ito. May panunungayaw, ibig sabihin may cursing, may mocking, may slandering, may libeling, may lying, dami lumalabas nito. Sa 7 deadly sin, halos 3 issues tungkol sa bibig ang binabanggit dito sa Book of Proverbs pag pinag-aralan nyo. Kaya, it demonstrated na lack of wisdom ng tao. Kaya dapat itong ating bibig ay, katulad ng ating Panginoong Jesus, ay talagang may healing, may power. Amen po ba doon? And lastly, tayo po ay magkakaroon ng mga final statements po. Napakaganda ng ating teksto ng linggo. Napakaraming bagay po na binanggit dito yung sa bibig, ano? Sabi nga rito, verse 1, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit. Talagang tinuturuan tayo the way we handle our lips, our mouth. Ang tugong marahas, ang pot ay hindi mawawaglit. Kaya pag marahas ang bibig natin, you will create pain, you will create hurts, you will create deep wound sa buhay ng mga tao. Verse 2, ang dila ng may unawa ay magbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ito yung sinasabi ko. Pagka ang bibig natin hindi natin napipigal, it demonstrates lack of wisdom. Napakahalaga nito, mga topic nito. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla ng buhay. Verse 4. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Pagka ikaw ay mananampalatayang matagal na, tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag na maging matalas ang ating mga salita. Ibig sabihin na matalas, pumipilas, tumutusok, humihiwa, at dumudurog ng kaluluwa. It breaks soul, it breaks hearts of people. Yan po ba? Mas matindi pa yan sa suntok, mas matindi pa yan sa yung mga slanderous word, yung mga salitang pangit. Kaya wag na wag niyong gagamitin simula ngayon sa inyong mga anak, sa inyong mga kasambahay, sa inyong mga mahal sa buhay. Minsan nakakahinga-hinga ka lang pag nalalabas mo yan, pero yung effect nun sa kanilang mga soul, pwedeng maging abusive ang ating bibig. Yung epekto nun, yung pain nun, pwedeng mahabang panahon yun. Kaya magkukos tayo ng pagkatisod ng ating mga kapwa. Huwag natin gagawin. Napakabigat na binabanggit sa gospel. Pag naging cause ka ng pagkatisod sa bibig, ay connected sa hell yun, mga minamahal. Kaya kung ikaw ay mananampalataya ng totoo, talagang ating mga bibig ay talagang tamed, tinitame ng ating Panginoon. Yan, napakagaganda ng mga binabanggit dito. Sabi nga sa verse 7 ng chapter 15, ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan. Ngunit hindi ganon ang hangad ng isang mangmang. Dami nito. Pag binasa ko, maubos ang ating oras. Verse 21, ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid. Ang taong may kaalaman, ang matalinong pananalita, sabi sa verse 23, ay nagdudulot ng kasiyahan. At ang salitang angkop sa pagkakataon ay may dulot na pakinabang. Verse 28, tinitimbang na matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di iniisip ng masama ang kanyang sasalitain.
Wala siyang pigil sa bibig pag masama ang puso niya. Rumaratsada, parang bomb car, lahat ng babanggain. Ibig sabihin, mag-iisip muna tayo bago tayo magbitaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga practice, may mga meditation dyan, may practice, may breathing exercises dyan pag nagagalit tayo. Kasi pag galit ka, magde-demonstrate ka ng kahangalan. Kaya napakahalaga na tayo ay hindi magkaroon ng mga galit. Dahil we will make our speeches with regret. Kaya wag po natin gagawin yan, mga minamahal. Yan, napakadami nito. Gusto kong reviewin nyo ulit ang Proverbs chapter 15. Tungkol sa mga salita, marami ito. Yan. Ang mga balak ng isipan ng tao ay nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Napakadami talaga nito. Pag binabasa-basa, isa-isa natin. Kaya mga minamahal, ang kwento ko nga sa inyo ng linggo, parang toothpaste din yan na pag piniga mo na yan, yung lagayan ng toothpaste, napakahirap nang ibalik. Ganun din yung mga binibitawan nating salita. Diba? Yung ating mga moods, ay napakadali namang kung galit tayo, maibabalik mo, magiging cool ka ulit. Wala namang problema doon. Kaya lang yung nabibitawan na natin salita pag wala tayo sa moods, hindi mo na mababalik yon. Parang punda ng unan yon na merong cotton sa loob na tinangay ng hangin at pag tinangay ng hangin ito, hindi mo na mahahabol. Kaya pagka ikaw Kristiyano, lagi mo pag-iisipan, bibitawan ko ba ito? Sisigaw ba ako? Sasalita ba ako ng pangit? Ano na itulong nun sa iyong sarili? Pinapakita mo lang that you worry a lot, may anxiety issues ka, may panic mode ka, at kailangan mo ma-release. Kung talagang hindi mo kayang i-release, sabi ko nga, nung Sunday, itakbo mo, i-jogging mo, ipaligo mo, lumabas ka, mag-cool down ka, napakaraming ways ng Panginoon dyan. At sana po matutuhan natin yun. At higit sa lahat, siyempre, yung pananalangin na higit sa lahat. Ipikit mo yung mata, ipanalangin mo. Pag may mga sitwasyong talagang napakahirap pigilin yung the real root. That's why we are lashing our mouth is the heart issue. At yun nga po, gusto ng Panginoon, ang pusong ito ay mamuhay ng may wisdom. Amen po, mga minamahal. I hope we learn a lot. At marami pa pong bagay dyan na sinasabi sa Book of Proverbs. Magandang gabi po, aking mga minamahal. Tayo po'y manalangin, pag-pray natin ng bawat isa.